Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga bataang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aking mga subscribers at sa mga viewers na nanonood ngayon. Sana ay mabigyan kayo ng magandang katawan at kalusugan. So sa araw niyo na ito ay mayroon naman tayong gagawin itong freshwater line na ang sukat sa tubo ay 2 inches. So ang tubo na to ay marami na siyang butas. So kailangan na nating palitan dahil dumating na yung tubo na ni-request natin. At papalitan na natin ito upang hindi siya makapinsala dahil ang ilalim nito ay generator at saka yung panel board ng electrical. So matindi ito pag ito'y sumabog. May pressure ito na around 4 bars na tubig. So pag sumirit yan sa ating electrical panel, so magkaroon ng problema. So habang hindi pa dumating ang problema na yan, baklasin na natin at papalitan. So kamukha nung mga diskarte ko, susukatan ko lang muna itong tubo at pagkatapos ay gagawin ko sa workshop ang bagong tubo na hindi pa binabaklas itong luma. Yun ang mga diskarte natin upang maiwasan natin ang pagkadili sa ating trabaho, dahil kung babaklasin ko ito at dadalhin sa workshop ay pinakababa yung isang araw. So sa isang araw na yan ay magkaproblema ang ating freshwater system sa barko. Gawa nung itong freshwater dito ay ginagamit ito sa purifier, generator at sa iba pang mga kagamitan ng freshwater. So upang maiwasan natin yan, kaya gumawa ako ng ganitong style na magpabrikit muna ng tubo bago baklasin ang luma upang maiwasan natin ang pagkadili sa ating trabaho. Hindi katulad nung gagawin natin ang tubo na to at ready na, maximum dyan 1 oras o 2 oras ang pagkakabit. Depende yan sa sitwasyon, sa location ng tubo na paplitan. Kung marami siyang sagabal, medyo matagalan, pero pag open siya, madali lang yun. Total tulong-tulong naman kami dito. So dito na at pinapakita ko sa inyo kung paano ko inasinta at itong tubo na to ay mayroon siyang 45 degrees at saka 19 degrees. 45-90 degrees combination ito upang mabali natin papuntang pakaliwa. So pagkatapos nating naihibitak ang ating spool piece na magdudugtong doon sa 45 degrees, 90 degrees, ikakabit na naman natin itong flange niya sa kabilang dulo. So magtatanong kayo kung paano ko inasinta ito at bakit nakuha ko yung sukat na yun, ay dahil yan sa sinusukatan nating lumang tubo. Katulad ng mga sinasabi ko sa inyo, maraming nagtatanong na kung paano daw nagawa. Ang isa lang ang sikreto dyan, kung anumang forma ang luma, yun rin ang gagayahin mo. Yan ang gagayahin, yan ang pinakasikreto dyan. Kung anong nasukwa mong sukat doon, height, tapos distance, kung anong mga nakuha mo, tapos ang PCD ng plans, yun ang mga importante dyan. Kailangan isaktong-isakto. So sa diskarte ng ganito na may kombinasyon na 90 degrees to 45 degrees ay kailangan mayroon kang turnbuckle dito nga naka-attach dito sa may gitna upang ma-maintain ang ating eskulado sa tubo 90 degrees. Kasi habang nag-welding ka, mga ispat-ispat na welding ay gumagalaw ito pag wala siyang brace. So kailangan mo ng turnbuckle
Dahil kung kinulang pa ay iikot mo lang yon. So pagkatapos lang naipulod yung 45 at saka 90 degrees, alisin na natin yung ating turnbuckle. Kamukha nito, wala na itong buckle. So hindi na yan gagalaw kasi nakapulod na. So ganyan ang mga diskarte sa ating pormahan dito sa 45 to kombinasyon sa 90 degrees. Kasi ginagamit itong 45 dahil mula sa baba gusto nating ipaakyat ang tubo, gumagamit tayo ng 45 degrees. Kasi doon sa baba nang gagaling ay paakyat siya ng 45 degrees para mailibit siya ang tubo. Kaya ang ginawa diyan, 45 sa ilalim, paakyat, tapos pakaliwa naman ang 90 degrees. Ganyan ang diskarte. So ang paggawa ng tubo na to, may galing pa to sa shipyard, yung luma. So wala tayong problema dyan sa mga tubo pag galing sa shipyard kasi lahat yan ay eskwalado. Di katulad ng mga fabrication dito sa barko, lalo na yung mga actual, ay magkaproblema ka dyan sa plansa, hindi na sintro. Yung tubo wala na sa tamang degrees dahil minsan ang 45 pag actual nababali nila ng 30 to 40 degrees. So ngayon mahirapan ka ngayon kung ganyan ang mga tubo na gusto mong palitan. Di katulad sa shipyard, mayroon silang talagang standard, 45 degrees, 90 degrees, 30 degrees. Yan ang karamihan sa tatlo na yan, pero ginagamit sa barko 45 at saka 90 degrees lang. So kung mayroon mang 30 degrees, bihira yan. So ngayon naipabrikit ko na itong mahabang tubo kasi yung 90 degrees isa ay nabali tatlong tubo ito. Yung isa dito ay straight, ang straight dito ay pangatlo. So ngayon ay pinagtatakwil ko muna dahil uulitin ko ang pagsukat nito kung hindi ba ako nagkamali, kasi may tatlong branch ito, may up branch, may down, tapos may left side na branch. So kailangan natin i-double check kasi mahirap na magkamali gawa nung hindi biro yung akyat baba sa 14 feet na height. Yan, yun ang mga branch niya, ay may tatlong branch ito sa gitna. Although maliliit ito, pero kahit nang maliliit, once na ma-welding mo na yan, ay mahirap mo nang i-tukuin yan. So kailangan mo nang, di naman sabihin natin na 100% perfect, at least pumatong tayo sa mga 95%, hindi yung 100% perfect. At least malapit ka doon sa perfect, kasi wala naman talagang perfect yan eh. Mayroon paling magkamali. Kahit sa shipyard may mga duling pa rin silang naligtaan. So ito na, at na full wheel ko na ito, at dadalhin ko na ito doon sa baba upang maumpisa na yung pagtrabaho natin o pagpalit ng tubo bukas, kasi inantay ko yung permit ng working allowance at saka yung safety harness natin ay kailangan tayong ihiram doon sa Tagadik kasi sila mayroon dyan, kasi yung atin dito sa makina ay ginagamit ng electrician. So ito na, naglagay na ako ng hagdanan kasi diyan kami dadaan, at ito na yung tubo na pinafabricate natin na inaidala na namin dito sa baba. Ayan. So ganyan ang diskarte upang mapadali ang ating trabaho. Ayan. So yan ang papalitan natin, ay tatanggalin natin mamaya
dahil inantay ko pa yung kasamahan ko. Ayan. So ito na, at natanggal na namin yung kabila. Sa kabila ito, yung split pipe. Yan, yung tubo na to ay pinutol lang namin dahil hindi namin matanggal. Ito na, at naikabit na namin dito banda sa taas ng generator. Ayan. So kumpleto na tayo dito sa kabila. Ditong dalawang tubo naman ang ating ikakabit. Ayan. So dito naman tayo sa kabila ang hindi pa nakabit. So dito kumpleto na, pati U-bolt na ikabit na. Ayan, nakabit na natin na wala siyang kahirap-hirap dahil pinutol natin. Bali nilagyan natin ng flange dito sa gitna upang madaling maipasok. So ito na naman ang ikakabit natin, itong tubo na to, yun ang ikakabit natin. So tatanggalin na natin yung sa taas at ipapalit dahil tapos na tayo dun sa kabila. Yung split pipe doon ay tapos na. So focus tayo dito naman sa starboard side. Yan, nakikita nyo yan, marami talagang problema, yung mga butas. Si luma na rin itong tubo na ito, kaya ganon lang dumarami yung luha-luha niya. So yung luha na yan, pag ni-chipping mo, may butas yan. So ang pumipigil lang dyan yung kalawang sa loob na hindi siya sumisirit. Pero pag once nga pinag-chipping mo yan at lalabas yung butas. Ayan. So pagkatapos nito, akyat tayo ay kumpleto na ating working allow, at nandito kumpleto na rin tayo sa safety gear. Katulad nung safety harness ay kailangan talaga nating mag safety harness gawa nung sa taas niyan approximately nasa mga 14 feet yan ang taas. So kung wala kang safety harness dyan ay nangangamba yung buhay mo dyan pag ikaw nahulog. Kahit sabihin mo na maraming tubo sa taas, mayroon pa rin pagkataon na ikaw ay nadudulas gawa nung naka-safety shoes tayo papatong sa tubo. Yun ang delikado. So ingat-ingat lang. At ito na, at natanggalan namin yung luma. Ito na, natanggal na namin yung luma at papalitan na namin ito. So sa napapansin nyo, yung tubo na ito na mahaba ay mayroong plan sa gitna. So ang ginawa ko, hindi na ako naglagay ng plans kasi open naman dito banda, open space. So sila siguro dati ay gusto nilang magaan, kaya mayroon silang plan sa gitna. Sa akin, hindi na ako naglagay ng plan sa gitna. Ang akin, diretso ko na yung buong 5.5 meters. Ayan, binuo ko na. Total mayroon namang tao dito sa baba na hihila, saka open space to. Yung paraan na dudublihin mo yung gitna. So ang advantage doon ay pag nag-boxing up ka ay magaan. So ito na, kompleto na ang ating ginawa, ay naikabit na. So wala tayong kasablay-sablay dito. Yan, kompleto na ang ating trabaho dito. Ay sana ay mayroon kayong natutunan sa aking mga diskarte. Kung mayroon kayong itatanong, ay mayroon tayong page sa Facebook, ang Six Peters TV. At kung hindi nyo makita, pwede rin kayong mag-comment dito sa baba. At masasagot natin pag ang ating internet ay medyo malakas. So ito na, at naikabit na natin. Kompleto na tayo dito. At sana, katulad ng sinasabi ko sa inyo, double check, triple check hanggang magkaparehas yung sukat mo.
Kasi kung hindi magkaparehas, yan, mayroon ka pang chance na babaguhin. So, kung anong sinasabi ko sa inyo, kailangang galaw natin dito ay pulido. At sana may tutunan kayo. Marami pong salamat.